Nang gabing iyon, sa gitna ng makapal na hamog na bumabalot sa buong gilid ng Tagaytay. Tatlong empleyado ng resort ang naglalakad pababa sa pader na gawa sa lumot na bato nang bigla silang nakalanghap ng isang masangsang na amoy na menusok sa ilong, amoy ng isang bagay na matagal ng patay, na tila gumagapang palabas mula sa room 2. Kumukurap-kurap ang mga ilaw sa pasilyo at ang hangin ay mas malamig kaysa sa karaniwan. Tila may nakamasid mula sa kadiliman. Sa nanginginig na kamay, kumatok ang isa sa kanila. Walang sagot. Pangalawang katok, tahimik. Pangatlong katok, lalong tumahimik. Para bang nilamon ng katahimikan ang kwartong iyon. Nang pihitin ang susi, dahan-dahang bumukas ang pinto. At ang tumambad sa kanila sa loob ay nagpayelo sa kanilang buong katawan. Sa honeymoon suite na puno pa rin ng mga bulaklak at kandila mula kagabi, ang lalaking ikinasal ay nakahandusay at naninigas na parang estatuang bato, habang ang babaeng ikinasal ay walang malay sa sahig. Isang bagay na kakilakilabot ang kakatapos lang mangyari. Bumaba ang makapal na hamog sa gilid ng bundok, tinatakpan ang buong kawasan ng Cloud Valley Resort na parang makapal at abong kumot. Ang mga puno ng pino ay nakatayo ng tahimik at ang hamog ay tumutulo mula sa dulo ng mga dahon, bumabagsak sa lupa na may mahihinang tunog. Ngunit malinaw sa gitna ng katahimikang namamayani sa hangin, ang umagang iyon ay dapat sanang puno ng kaligayahan para sa bagong kasal na umuupa sa room 2. Ngunit iba at mas madilim na tadhana ang isinulat ng kapalaran. Si Ate Sara, isang housekeeping staff na kilala sa pagiging masipag, ay naglalakad sa pasilyo ng ikalawang palapagdala ang tray ng almusal. Ang aroma ng mainit na kapeng barako at tostadong tinapay ay sumisingaw pa mula sa dermos na hawak niya. Huminto siya sa tapat ng pintong gawa sa dark wood na may nakapaskil na numerong 2. Ito ang kwarto ni Rico Andres at Nadine Reyes matapos ang kanilang marangyang kasal noong nakaraang gabi. Ayon sa logbook, humiling ang mag-asawa na ihatid ang almusal ng alas 8 ng umaga. Huminga ng malalim si Ate Sara, inayos ang kanyang uniforme at kumatok ng mahina. Magandang umaga po, Sir Rico. Ma'am Nadine, narito na po ang almusal ninyo. Walang sagot. Nakakunot ang noo niya, kadalasan ay nagbibigay ng kahit maliit na sagot ang mga bisita. Kumatok siya ulit, medyo mas malakas. Tahimik pa rin. Kung sa ibang kwarto ay may naririnig na tunog ng telebisyon o mahinang usapan, ang room 2 ay talagang tahimik. Katahimikang hindi normal. Katahimikang nagdadala ng lamig na gumagapang sa likod. Sinubukan ni Ate Sara na kumbinsihin ang sarili na baka tulog pa sila dahil napahaba ang selebrasyon kagabi, ngunit ang kutob niya ay nagsasabing may mali. Pangatlong katok. Wala pa ring sagot. Nanigas ang tiyan niya. Ibinaba niya ang tray ng almusal sa sahig at nagmadaling pumunta sa reception. Kuya Rene, kanina pa ako kumakatok pero walang sumasagot. Pakicheck naman po. Si Rin, ang receptionist na 5 taon nang nagtatrabaho sa resort, ay nakabasa sa maputlang mukha ni Ate Sara. Alam niyang hindi ito simpleng reklamo. Walang maraming tanong, kinuha niya ang master key at sinundan si Sara, pabalik sa ikalawang palapag. Pagdating sa tapat ng pinto, kumatok ng malakas si Rin. Sir Rico, Ma'am Nadine, reception po ito. Ayos lang po ba kayo? Katahimikan ang sumagot. Lumunok si Rin. Bubuksan ko na po ang pinto. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Rin habang ipinapasok ang master key sa seradura. Narinig ang mahinang key-click, ngunit sa tahimik na pasilyo, ang tunog na iyon ay parang masamang pangitain na humiwa sa hangin. Dahan-dahang bumukas ang pinto at ang nakita nila ay nagpahinto ng kanilang paghinga. Ang kwarto ay maganda pa rin. Ang dekorasyon ay hindi nagbago mula kagabi. Ang mga talulot ng pulang rosas ay nakakalat sa sahig. Ang mga kandilang aromatherapy na namatay na ay nag-iwan pa rin ng matamis na amoy. Ang manipis na puting kurtina ay dahan-dahang gumagalaw dahil sa hangin mula sa bentilasyon. Ang kapaligiran ay romantiko. Ngunit ang kagandahang iyon ay parang maskara na tumatakip sa isang trahedyang hindi sukat akalain. Sa malawak na kama na maayos ang pagkakaayos, si Rico Andres ay nakahiga ng patihaya. Ang posisyon ng kanyang katawan ay mukhang payapa. Walang senyales ng panlalaban, walang sugat o bakas ng dahas. Kung titingnan ng mabilisan, mukha lang siyang natutulog, ngunit nangingiting ang kanyang mga labi. Ang balat ng kanyang mukha ay maputla at malamig,
kalamigan na matatagpuan lamang sa katawang wala ng buhay. Tinakpan ni Ate Sarah ang kanyang bibig, ngunit nakawala pa rin ang kanyang tili. Diyos ko po, sir. Patay na siya. Nabitiwan niya ang tray ng almusal. Tumapon ang mainit na kape sa sahig at tumalsik sa sapatos ni Rin. Ngunit hindi ito pinansin ni Rin. Nakapako ang kanyang mga mata sa isang bagay sa gilid ng kama, sa sahig, malapit sa maliit na mesa. Si Nadine Reyes ay nakahandusay. Ang katawan niya ay nakatagilid, at ang mahabang buhok ay tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Ang kanyang paghinga ay napakahina, halos hindi mapansin, ngunit naroon pa rin. Buhay pa siya ngunit napakahina. Agad na lumuhod si Rin. Ma'am Nadine, naririnig niyo po ba ako? Walang sagot si Nadine. Ang tunog ng kanyang paghinga ay parang huling pagsisikap na mabuhay. Tumawag ka ng medic at pulis, ngayon na, sigaw ni Rin. Tumakbo si Ate Sara nang mabilis papunta sa emergency telephone. Nanginginig ng husto ang kanyang mga daliri. Tumayo si Rin at tiningnan ang buong kwarto. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Walang basag na salamin, walang gamit na naiba ang pwesto, walang senyales ng pakikipagbuno. Ang lahat ay maayos, masyadong maayos. Huminto ang kanyang tingin sa maliit na mesa malapit sa kama. 2 baso ng wine ang magkatabing nakatayo. Ang baso ni Nadine ay halos puno pa. Ang baso ni Rico ay kalahati na lang. Kitang-kita ang maliliit na watermarks ng malamig na hamog sa ibabaw nito. May kakaiba. Huminga ng malalim si Rene, nararamdaman ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Sabi ni Ate Sara, nakalock ang pinto mula sa loob, ibig sabihin walang lumabas. Paano ito nangyari? Ang tanong na iyon ay nakabitin sa hangin, nakadikit sa dingding ng kwarto, tulad ng madilim na anino na ayaw umalis. Ilang minuto ang lumipas, binasag ng tunog ng sirena ang hamog. Pumasok ang mga medic at kapulisan sa resort. Ang mga usisero na bisita ay dumungao sa kanilang mga bintana, nakatingin sa ibaba, hindi alam na sila ay nagiging saksi sa simula ng isang trahedyang yayanig sa buong Tagaytay. Ang room 2 ay hindi na honeymoon suite. Ito ay naging crime scene na. At anuman ang nangyari ng gabing iyon, nagsisimula pa lamang mabunyag. Makapal pa rin ang hamog na bumabalot sa gilid ng bundok nang pumasok ang konvoy ng mga sasakyan ng pulis sa area ng Cloud Valley Retreat. Ang tunog ng sirena ay nag-iwan ng maikling dayeko na nagpabigat sa dibdib ng mga staff ng resort. Mula sa itim na sasakyan na may logo ng kapulisan, isang lalaking may matikas na tindig ang bumaba ng may tiwala. Siya si Police Colonel Manuel Santos. Isang investigador na kilala sa kanyang pagiging kalmado sa pagharap sa mga pinakakomplikadong kaso. Inobserbahan ni Col. Santos ang paligid. Ang hangin ay mamasa-masa, ang mga dahon ay basa, at ang buong pasilyo ay mukhang tahimik. Ang lugar na ganito ay karaniwang mataas sa umaga, bulong niya, tila kinakausap ang sarili. Inihatid ng mga pulis si Col. Santos paakyat sa hagdan patungo sa 2 palapag, kung saan ang room 2 ay nalagyan na ng dilaw na police line. Ang pinto ng kwarto ay nakabukas ng kalahati. Ang mga forensic expert ay mabilis na kumikilos, kinukunan ng litrato ang bawat sulok, kumukuha ng fingerprints, at nagkokolekta ng mga sample. Tumayo si Col. Santos sa hamba ng pinto ng ilang segundo, hinahayaang suriin ng kanyang mga mata ang kwarto nang walang pinalalampas na detalye. Maayos pa rin ang kama. Ang mga talulot ng rosas ay nakakalat ayon sa orihinal na dekorasyon. Walang upuang natumba, walang gamit na nalipat, walang basag na salamin. Masyadong maayos. Ang mga kasong ganito ay bihirang magtapos ng simple, sabi ni Col. Santos sa mababang boses. Lumapit si Police Senior Master Sergeant S.S. Dante. Kolonel, ang biktimang lalaki ay walang galos o sugat sa katawan. Ang biktimang babae ay natagpo ang walang malay at wala ring senyales ng dahas. Nakalock ang pinto mula sa loob. Nakalock din ang bintana. Tumango si Col. Santos. Kung walang panlalaban at walang ingay, ibig sabihin, may kinakaharap tayong gumagalaw ng tahimik. Lumapit siya sa gilid ng kama kung saan natagpuan ang katawan ni Rico Andres. Ang puting kumot na tumatakip sa bangkay ay inangat para sa paunang pagsusuri. Ngunit hiniling ni Col. Santos na makita ang mukha ng biktima.
Nang alisin ang takip, tinitigan niya ito ng ilang segundo nang hindi kumukurap. Nangingitim ang mga labi ngunit walang bula sa bibig. Natural ang postura ng katawan. Hindi ito pisikal na atake, sagot ng forensic officer. Tinatayang oras ng pagkamatay ay mga 8 oras bago natagpuan. Tumango si Cole Santos at lumipat sa parte ng sahig kung saan nakahandusay si Nadine Reyes. Wala ring bakas ng pagkauntog o bagay na nahulog doon. Mabilis ang pangyayari, mahina niyang sabi. May gumawa sa kanilang walang kalaban-laban nang hindi lumilikha ng gulo. Lumipat ang tingin ni Cole Santos sa maliit na mesa. 2 baso ng wine ang nakatayo na parang mga tahimik na saksi. Ang baso ni Nadine ay halos puno. Ang baso ni Rico ay kalahati na lang. Lumapit si Cole Santos at yumuko ng mas malapit. Dante, tingnan mo ang gilid ng basong ito, sabi niya habang itinuturo ang baso ni Rico. Sinipat ni Dante. May bakas na parang manipis na lapisan. Halos hindi makita. Mabilis na tumango ang forensic officer. Kumukuha na kami ng sample. May posibilidad na residue ng kemikal. Tumayo muli si Cole Santos. Suriin ang bote ng wine, ang loob ng takip ng mesa, at lahat ng pwedeng hinawakan ng sinuman bago pumasok ang mag-asawa sa kwarto. Isang pulis ang lumapit dala ang tablet na naglalaman ng electronic log ng pinto. Sir, ipinapakita ng door lock na huling binuksan ang pinto 10:00 ng gabi nang pumasok ang mag-asawa. Pagkatapos noon, wala nang aktibidad. Huminto sandali si Cole Santos. Walang pumasok, walang lumabas. Ang pinto ay nabuksan lang ngayong umaga gamit ang master key. Ibig sabihin nito ay isang bagay, kung mailason, inilagay na ito bago pa sila pumasok, o may nakapasok nang hindi na itatala ng sistema. Tinitigan ni Cole Santos ang kwarto sa huling pagkakataon at pumikit sandali. Hinayaan niyang gumana ng mabilis ang kanyang isip. Dante, sabi niya maya-maya. Ang may sala ay hindi ordinaryong tao. Kalmado siya, metikuloso, at kabisado ang lugar na ito. Huminga ng malalim si Dante. Kolonel, ibig sabihin ba ay may kinakaharap tayong posibleng kakilala ng biktima o pamilyar sa resort na ito? Tinitigan ni Cole Santos ang 2 baso ng wine. Muli, 2 maliliit na bagay na ngayon ay mukhang sentro ng buong palaisipan. Hindi lang pamilyar, sabi ni Cole Santos. Kundi isang taong pinlano na ang lahat bago pa magsimula ang gabing iyon. Sa labas ng bintana, lalong kumapal ang hamog na tumatakip sa mga puno parang madilim na kortina. At sa likod ng kortina ng hamog na iyon, sigurado si Cole Santos na may isang taong naghihintay na hindi kailanman matagpuan. Matapos suriin ang kwarto ng maigi, ipinatawag ni Cole Santos ang lahat ng staff na involved ng umagang iyon sa isang maliit na meeting room malapit sa lobby. Mabigat ang hangin sa kwarto, bahagi ay dahil sa halumigmig ng hamog sa Tagaytay, at bahagi ay dahil sa kaba ng mga empleyado na nakaupo ng magkakatabi at nagpapalitan ng tingin. Tumayo si Cole Santos sa harap nila. Nakahalukip-kip, kalmado ang mukha, ngunit matalas ang tingin ng kanyang mga mata. Magsimula tayo sa unang taong nakakita sa biktima, sabi niya. Dahan-dahang itinaas ni Ate Sarah ang kanyang kamay. Nanginginig ang boses niya habang nagkukwento mula sa simula ng pagdadala ng almusal, pagkatok ng 3 beses, at walang sagot. Pagkatapos ay ang pagtawag sa receptionist. Nakinig si Cole Santos nang hindi sumasabad, nagtatala ng ilang detalye. Nang kumatok ka, tanong ni Cole Santos, may narinig ka bang anumang tunog mula sa loob? Paghinga. Kaluskos. Bagay na nahulog. Umiling si Ate Sarah. Wala po, sir. Tahimik talaga. Parang walang tao sa kwarto. Pinagmasdan ni Cole Santos ang kanyang ekspresyon, walang senyales ng pagsisinungaling. Sunod na pinatawag si Rin, ang receptionist. Nang buksan mo ang pinto gamit ang master key, tanong ni Cole Santos, ano ang unang bagay na napansin mo? Huminga ng malalim si Rin. Amoy ng pabango ng bulaklak, Kolonel. At malamig. Sobrang lamig na parang iniwang bukas ang aircon buong gabi. Nagsulat si Cole Santos. May kahina-hinala ba bago iyon? Kahina-hinalang bisita.
Aktibidad sa gabi? Wala po, Colonel. Lahat ng bisita kasama na ang mag-asawa ay bumalik sa kwarto bago mag-alas 11. Pagkatapos noon, tahimik na ang pasilyo. Isang security guard na nakaduty noong gabi ang lumapit. Normal patrol lang kami, sir. Walang sigawan o anumang gulo. Tumango si Cole. Santos. CJ. Ngayon, ang mahalagang tanong. Tinitigan niya ang buong kwarto. May staff ba na pumasok sa room 2 matapos mag-check-in ang mag-asawa? Umiling ang lahat. Idinagdag ni Rin, ang pinto ng kwarto ay gumagamit ng electronic system, Colonel. Walang pumasok. Malinis ang door lock logi. Nag-isip sandali si Cole. Santos. Kung walang staff na pumasok, ibig sabihin hindi pwedeng nailagay ang lason matapos silang makapasok sa loob. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang notebook. Ang natitira na lang ay isang posibilidad, naroon na ang lason bago pa pumasok ang mag-asawa. Natahimik ang kwarto. Ilang staff ang napalunok. Nagpatuloy si Cole. Santos, sino ang naghanda ng wine at dekorasyon para sa honeymoon suite? Isang babaeng bilugan ang mga mata ang lumapit. Ako po, sir. Rina po ang pangalan ko. Inihanda ko po noong hapon. Bandang alas 5. Binuksan mo ba ang bote ng wine? Hindi po, sir. Inayos lang namin, hindi namin ginalaw ang takip. Sino ang huling nasa kwarto bago pumasok si Rico at Nadine? Napatingin si Rina sa sahig. Ako po at ang supervisor, sir. Wala nang ibang tao. Itinala ito ni Cole. Santos. Sinong supervisor? Isang lalaking nakaasul na polo ang nagtaas ng kamay. Ako po, sir. August po. Tinitigan ni Cole. Santos si August ng matagal. Sapat na tagal para maging balisa ang lalaki. Sigurado kang walang ibang tao na pumasok pagkalabas ninyo. Siguradong sigurado po. Lumapit si Cole. Santos. Humina ang boses niya. Ang pinto ba ay talagang nakasara noong lumabas kayo o hinilan niyo lang? Natahimik si August ng ilang segundo bago sumagot. Hinila ko po. Pero kadalasan nag-o-automatic lock naman yun. Tumango ng dahan-dahan si Cole. Santos. Ang maliit na detalyeng iyon ay napakahalaga. Kung ang pinto ay hinila lang at hindi tuluyang sumara ng mahigpit, posibleng maitulak ito ng sinuman mula sa labas nang hindi narerehistro sa lock. Maliit na posibilidad pero posible. Isinara ni Cole. Santos ang notebook. Sige, pansamantala, kailangan ko ang lahat ng TV footage mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Huwag niyong buburahin. Agad na tumango si Rin. Opo, Colonel. Bumalik si Cole. Santos sa room 2 kasama si Dante. Habang naglalakad sila sa koridor, sinabi ni Cole. Santos, dahan-dahan lang. Hindi ito pabigla-biglang krimen. Alam ng gumawa nito ang electronic door, alam ang nakasanayan ng staff, at alam kung kailan iniiwan ang kwarto ng walang bantay. Nagtanong si Dante, Colonel, hinala niyo po ba ay maisadyang nag-abang ng pagkakataong walang tao sa kwarto bago ilagay ang lason? Sumagot si Cole. Santos, hindi lang sinadya, pinagplanuhan na niya ang lahat. Huminto siya sa tapat ng room 2. Ang hamog sa labas ng bintana ay nagmumukhang mas malamig at mapanganib sa kwarto. Dante, sabi niya, hindi pa natin alam kung sino ang salarin, pero may alam na tayong isang bagay. Ano po iyon, Colonel? Tinitigan ni Cole. Santos, ang baso ng wine na ngayon ay nasa loob na ng evidence bag. Hindi siya ibang tao sa biktima, at hindi siya ibang tao sa lugar na ito. Ilang oras matapos ang interview sa mga staff, ang lahat ng key footage ng Cloud Valley Retreat ay tinipon sa maliit na control room sa ground floor. Ang mga monitor ay nagpapakita ng iba't ibang angulo, main gate, pasilyo ng mga kwarto, likod bahay, pool area, hanggang sa service kitchen. Ang hamog noong nakaraang gabi ay nagpalabo sa ibang bahagi ng recording, ngunit hindi pinalampas ni Cole. Santos ang kahit isang segundo. Nakaupo siya ng tuwid, walang ekspresyon ang mukha, ngunit mabilis ang galaw ng mata sa bawat frame simula alas 5 ng hapon. E-play, utos niya. Naglakad-lakad ang mga bisita.
Ilang staff ang naghatid ng dekorasyon sa kasal. Pagkatapos, ang bagong kasal na sina Rico at Nadine ay nahagip ng kamera na pumapasok sa kwarto bandang 10:00. Pagkatapos noon, mukhang tahimik na ang pasilyo. Bilisan hanggang 11:00. Pinabilis ang recording. May ilang bisitang dumaan. Tapos bumalik sa katahimikan ang lahat. Nang ituro ng orasan ang 11:20, tumingin si Dante sa screen at umiling. Walang kahina-hinalang aktibidad, Kolonel. Hindi sumagot si Cole. Santos. Itinuro niya sa staff na i-play ang recording mula sa kamera na nakaharap sa service kitchen sa likurang bahagi ng resort, lugar na bihirang pansinin. Sa unang minuto, puro puting hamog lang ang nasa screen. Tapos, noong madaling araw, may aninong lumitaw. Stop, mabilis na sabi ni Cole. Santos. Tumigil ang screen. Isang figura ang nagtutulak ng cleaning trolley. Nakasuot ito ng uniforme ng housekeeping, sombrero, at face mask na tumatakip sa halos buong mukha. Ang dilaw na ilaw ng pasilyo ay nagbigay ng mahabang anino sa basang sahig, dahilan para magmukhang lalong kakaiba ang figura. Lumapit si Dante. Colonel, staff yan. Pinaningkita ni Cole. Santos ang kanyang mga mata. Tingnan mo ang lakad niya. I-play ng slow motion. Ang figura ay naglalakad ng medyo naninigas. Hindi tulad ng mga batang staff na karaniwang mabilis at magaan kumilos. Ang kaliwang balikat niya ay nakakiling pasulong at ang galaw ng kamay ay hindi tugma sa trolley. Parang hindi sanay ang taong iyon sa pagtutulak ng gamit panlinis. Zoom in, sabi ni Cole. Santos. Zinom ng staff ang bandang balikat, baywang at taas ng katawan. Tumango ng dahan-dahan si Cole. Santos. Dante, hindi yan babae. Katawan yan ng lalaki. At hindi bata. Napalunok si Dante. Kolonel, imposible pong may staff na lalaki na nakaduty nung gabi maliban sa 2 security guard, at pareho silang hindi nakasuot ng ganyang maskara. Nag-utos si Cole. Santos, ay check ang inventaryo ng uniforme. Siguraduhin kung may nawawalang uniforme. Lumipas ang ilang minutong puno ng tensyon. Isang staff ang bumalik na maputla ang mukha. Kolonel, wala pong report ng nawawala ngayong linggo, pero noong nakaraang buwan, may isang set ng uniforme na nawala sa laundry room. Akala po namin na pagpalit lang. Itinaas ni Cole. Santos ang kilay. At ngayon alam na nating hindi na pagpalit ang uniformeng iyon. Itinuro niya ang screen. I play ulit. Tumigil sandali ang figura sa tapat ng pinto ng service kitchen, tapos pumasok sa area na walang kamera. Pagkatapos noon, hindi na siya lumitaw sa kahit anong recording. Bumulong si Dante, Kolonel, kung pumasok siya sa kitchen, may daan ba papunta kahit saan? Sumagot si Cole. Santos nang walang pag-aalinlangan. May pasilyo para sa staff papunta sa area ng mga kwarto. Makipot na pasilyo na kayang iwasan ang main camera. Tinitigan siya ni Dante nang may kilabot. Ibig sabihin, gumagalaw siya ng kabisado ang pwesto ng mga kwarto. Tumayo si Cole. Santos, nakadikit ang kamay sa mesa ng monitor. Alam ng salarin ang daan na hindi nababantayan. Alam niya kung kailan tahimik. Alam niyang pwedeng gamitin ang uniforme ng staff para magpanggap. Hindi ito krimeng bugso ng damdamin. Ito ay gawa ng taong pinag-aralan ang resort na ito. Itinuro niya ang oras sa gilid ng screen. Madaling araw ang perpektong oras kung kailan tulog ang lahat ng bisita. Ang makapal na hamog ay tumatakip sa mga kamera sa labas. Lumingon si Cole. Santos sa security guard. May nakita ka bang dumaan nung gabi? Balisa ang guard. Wala po, Colonel. Sobrang kapal ng hamog. Sa labas lang po kami nagpapatrol. Bumalik ang tingin ni Cole. Santos sa screen. Ang figurang nakauniforme ay parang itim na anino sa gitna ng hamog, naglaho ng walang bakas. Dante, sabi niya ng mahina pero matatag. Kailangan nating hanapin kung sino ang may koneksyon sa resort. Hindi lang staff, kundi pati mga regular na bisita. Mga supplier. Mga taong pumunta para mag-survey. Kahit sinong nakakita sa daanan sa loob.
Nagtanong si Dante, sigurado po ba kayo, Kolonel, na ang salarin ay galing sa internal circle? Sumagot si Cole. Santos nang hindi lumilingon, ang mga mata ay nanatili sa screen na nagpapakita ng misteryosong figura. Sigurado ako sa isang bagay, bumaba ang boses ni Cole. Santos. Bumalik siya dito dahil alam niyang ang lugar na ito ay parang bahay niya. Nang hapong iyon, matapos suriin ang kihi, nagdesisyon si Cole. Santos sa susunod na hakbang, halukayin ang background ng biktima. Kung kilala ng salarin ang lugar na ito na parang sariling bahay, sabi niya kay Dante, siguradong kilala rin niya kung sino ang gumamit ng kwarto noong gabing iyon. Ang ospital kung saan naka-confine si Nadine Reyes ay 20 minuto ang layo mula sa resort. Dumating si Cole. Santos sakto nang lumabas ang doktor sa kwarto. Stable na ang kalagayan niya, sabi ng doktor. Walang pisikal na sugat, epekto lang ng matapang na pampakalma. Tumango si Cole. Santos. Kailangan kong magtanong ng ilang bagay. Hindi magtatagal. Sa loob ng kwarto, nakaupo si Nadine. Tuyo ang mga labi, namumula ang mga mata kakaiyak. Sinubukan niyang humiti nang pumasok si Cole. Santos, pero nanginginig ng pino ang katawan niya. Ako po si Police Colonel Manuel Santos. Alam kong mabigat ang sitwasyong ito, pero kailangan ko ng impormasyon. Dahan-dahang tumango si Nadine. May naalala ka ba tungkol sa gabing iyon? Pumikit siya ng ilang segundo. Naalala ko lang na nagsali ng wine si Rico. Nag-toast kami. Tapos bumigat ang ulo ko. Nagdilim ang lahat. Napansin mo bang mukhang kakaiba si Rico? Kabado. Umiwas, tanong ni Cole. Santos. Hindi po, mabilis na sagot ni Nadine. Masyadong mabilis. Okay naman siya. Walang kakaiba. Napansin ni Cole. Santos ang maliit na pagbabago sa ekspresyon. May tinatago ba si Nadine o may kinatatakutan siya? May problema ba kayo o si Rico sa ibang tao? Natahimik ng matagal si Nadine. Wala po. Sa pagkakaalam ko. Pero hindi siya makatingin ng diretso kay Cole. Santos. Napansin ni Dante na nasa loob din ng kwarto na patuloy ang pagkuskos ni Nadine sa dulo ng kumot, tanda ng pagkabalisa. Hindi na namilit si Cole. Santos. Salamat po. Babalik kami kung kinakailangan. Paglabas ng ospital, dumiretso sila sa bahay ng pamilya ni Nadine sa Dasmariñas, Cavite. Isang modernong bahay na may maayos na hardin ang sumalubong sa kanila. Pero tahimik at puno ng tensyon ang paligid. Si Hernando Mangnanding Reyes, ang ama ni Nadine, ay lumabas sa sala na gusot ang mukha. May balita na ba, Kolonel? Kasalukuyan pa kaming nagtitipon ng impormasyon, sagot ni Cole. Santos. Kailangan lang namin ng ilang paglilinaw tungkol sa relasyon niyo sa biktima. Nagbago agad ang ekspresyon ni Mang Nanding. Mukha siyang balisa. Gusto ko lang ang makabubuti para sa anak ko, sabi niya. Tinitigan siya ng matalim ni Cole. Santos. Tutol po ba kayo sa kasal na ito? Piniga ni Mang Nanding ang sariling kamay. Nag-alinlangan ako noon. Hindi perpektong lalaki si Rico. Sa paanong paraan? Bumuntong hininga ng malalim si Mang Nanding. Problema sa pera. Alam kong may utang siya, pero pinili siya ni Nadine. Hindi ko mapigilan. Lumapit ng kaunti si Cole. Santos. Kailan niyo pa alam ang tungkol sa utang? Natahimik sandali si Mang Nanding. Ilang buwan na? May nahuli si Cole. Santos. Lumingon din si Dante, nararamdaman na hindi matatag ang boses ni Mang Nanding. May tao bang pwedeng may maseryosong problema kay Rico? Tanong ni Cole. Santos. Umiling si Mang Nanding. Hindi ko alam. Pero gumalaw ang mata niya pakaliwa, tila may tinatago. Itinala ni Cole. Santos ang bawat segundong iyon. Pakiramdam niya ay may ibang layer na tinatakpan. Ang sumunod na hakbang, hanapin si Armando Pascual, kasosyo sa negosyo at taong nababalitang nakaalitan ni Rico. Nagkita sila sa isang maliit na kapihan sa Tagaytay. Dumating si Armando na pagod ang mukha pero diretso magsalita. Wala akong tinatago. May utang nga si Rico sa akin at sa ibang tao,
pero hindi ko siya pinatay. Tinitigan siya ni Cole Santos sa mata. Nag-away kayo ni Rico sa reception. Tumango si Armando ng walang takot. Hiningi ko ang pera ko. Puro pangako lang siya. Saan ka pumunta paglabas mo ng reception? Bumalik ako sa resort tapos lumabas ulit ng 10:00 ng gabi. Mapapatunayan ko sa Kithe. Tumango si Cole Santos, tugma ang alibi sa recording. Sa tingin mo, sino ang pinakagalit kay Rico? Nag-isip sandali si Armando. Kung magiging tapat ako, hindi kawalan ng kaaway si Rico. Maraming problema, maraming utang, at marami siyang binigo. Pero may isang tao na sigurado akong mas may alam sa buhay ni Rico kaysa kahit sino. Sino? Tanong ni Cole Santos. Tumingin si Armando sa labas ng bintana. Ang tatay ni Nadine. Si Mang Nanding. Isinara ni Cole Santos ang notebook. Ang maliliit na piraso na hindi nakikita kanina ay nagsisimula ng mabuo. Gumagabi na sa Tagaytay nang bumalik si Cole Santos sa resort. Bitbit ang isang malaking desisyon, kailangan niyang intindihin kung sino talaga si Rico Andres. Para kay Cole Santos, ang pagkilala sa biktima ay kasing halaga ng paghahanap sa salarin. Dahil habang mas nagiging komplikado ang buhay ng biktima, mas maraming pinto ang kailangang buksan. Sa temporary investigation room sa resort, nakaupo si Cole Santos sa harap ng laptop kasama si Dante. Ang mga digital file tungkol sa pananalapi, history ng trabaho, at mga transaksyon ni Rico na tinipon mula pa kaninang umaga ay nakabukas na sa harap nila. Colonel, sabi ni Dante habang tinututok ang cursor. Grabe ito. Hindi normal ang laki ng utang. May dose-dosenang loan transaction sa nakalipas na 3 buwan, sabi ni Cole Santos habang nakadungaw. May transfer galing sa mga legal na lending apps, pero karamihan galing sa mga hindi malinaw na pangalan, individual accounts, rekening na walang identity. Yung iba konektado pa sa mga taong sangkot sa estafa. Magkano ang total? Tanong ni Cole Santos. Nag-scroll si Dante sa screen. Kapag tinotal, halos katumbas na ng halaga ng maliit na bahay sa gilid ng Metro Manila, Colonel. Isinara sandali ni Cole Santos ang notebook. At lahat ng ito ay tinago kay Nadine. Tumango si Dante. Opo. Mas nauna pang nalaman ng pamilya ni Nadine kaysa sa asawa niya mismo. Naalala ni Cole Santos ang takot sa mata ni Nadine sa ospital. Tingin ng isang taong alam na may mali pero hindi magawang sabihin. Sabi niya, ituloy mo, maghanap ka ng ibang transaksyon malapit sa araw ng kasal. Ilang minuto ang lumipas, may nahanap si Dante. Colonel, 2 araw bago ang kasal, nakatanggap si Rico ng malaking halaga galing sa isang babae. Tinitigan ni Cole Santos ang screen. Napahinto siya sa pangalan ng sender. Maya Ledesma. Ito yung kinuwento ni Armando, sabi ni Dante. Ang ex-girlfriend ni Rico. Huminga ng malalim si Cole Santos. Bakit siya magbibigay ng ganito kalaking pera matapos silang maghiwalay? Sumagot si Dante, ayon sa mga text na nakuha namin sa cellphone ni Rico, nagbigay si Maya dahil naniwala siyang kailangan ni Rico ng oras para ayusin ang huling problema bago ikasal. Parang umaasa pa rin siyang babalik si Rico sa kanya. Pumikit sandali si Cole Santos. Relasyong wasak, utang na patong-patong, kasinungalingan sa bawat galaw. Padami ng padami ang piraso ng puzzle. Pero lahat ay tumuturo sa iisang konklusyon, namuhay si Rico sa matinding pressure at maraming tao ang may dahilan para magalit sa kanya. 9:00 ng gabi, ipinatawag ni Cole Santos ang staff ng resort na namamahala sa electronic door access. Kanina sabi mo walang aktibidad sa pinto matapos pumasok ang mag-asawa. Gusto kong malaman kung may paraan ba na mabuksan ang pinto mula sa labas nang hindi nare-record. Nag-alinlangan ang staff. Sa very hindi pwede, Colonel. Mahigpit ang system. Pero kung ang pinto ay nakasara pero hindi nakalock ng maayos, pwedeng itulak ng dahan-dahan. Naalala ni Cole Santos ang pag-amin ni August, ang supervisor ng dekorasyon. Isinara lang niya ang pinto, hindi sinigurong nakalock talaga. Dante, sabi ni Cole Santos.
Kung pinag-aralan ng salarin ang galaw ng staff, pwede niyang samantalahin ang pagkakataong iyon para pumasok. Tumango si Dante. At alam niyang walang kamera sa maliit na pasilyo papunta sa kwarto. Sabi ni Cole. Santos, tama. Posibleng inilagay ang lason sa baso habang walang tao sa kwarto ng ilang minuto. Gawa ng taong matapang at may plano. Tumahimik siya sandali at idinagdag ng mahina at hindi takot ang salarin na humawak ng wine, chemical o gloves. Ibig sabihin hindi siya baguhan. Bandang 10:00 ng gabi, dumating ang isang pulis dala ang printed report. Kolonel, ito na po ang kumpletong report galing sa pamilya ng biktima at pamilya ni Nadine. Binuksan ni Cole. Santos ang mga pahina. Sa ikatlong pahina, huminto ang mata niya. May maliit na tala, si Hernando Reyes ay dating nagpapatakbo ng negosyo ng herbal medicine at supplements at may access sa iba't ibang uri ng halaman, nakakalason man o nakakagaling. Nagsara ang negosyo 4 na taon na ang nakakaraan. Pero ang bakas ng mga sangkap ay nananatili sa kaalaman niya. Bumulong si Dante, Kolonel, posible kayang alam niya kung paano gumawa ng lason. Hindi agad sumagot si Cole. Santos. Tinitigan lang niya ang papel ng matagal. Sa huli, sinabi niya, wala pa tayong ebidensya, pero may napakalakas na tayong motibo. Ano po? Tanong ni Dante. Inilapag ni Cole. Santos ang folder sa mesa. Isang ama na alam na ang manugang niya ay sinungaling, baon sa utang, at posibleng sumira sa buhay ng anak niya. Naging tahimik ang kwarto. Tumayo si Cole. Santos. Bumalik ang talim sa kanyang mga mata na parang bakal. Dante. Bukas ng umaga, ipapatawag natin si Hernando Reyes para sa follow-up investigation. Kailangan nating malaman kung gaano kalalim ang alam niya sa lason at hanggang saan niya kayang protektahan ang anak niya. Kinabukasan, ang maliit na meeting room sa Cloud Valley Retreat ay ginamit muli bilang investigation room. Nakalambong pa rin ang hamog sa labas ng bintana, nagbibigay ng malamig na atmosphere na bagay sa tensyon sa loob ng kwarto. Nakaupo si Cole. Santos sa harap. Nakahalukip-kip ang mga kamay. Nasa tabi niya si Dante, handang magtala ng bawat detalye ng usapan. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at pumasok si Hernando Reyes. Mas mukha siyang pagod kaysa noon, pero sinusubukan pa ring maging matatag ng kanyang mga mata. Maupo po kayo, Mang Nanding, sabi ni Cole. Santos sa kalmado ngunit matatag na tono. Umupo ng dahan-dahan si Hernando. May bagong development ba, Colonel? Hindi agad sumagot si Cole. Santos. Binuksan niya ang folder na naglalaman ng mga ebidensyang naipon kagabi. Gusto sana naming magtanong ng ilang karagdagang bagay tungkol sa relasyon niyo kay Rico Andres. Tumango si Hernando kahit halatang balisa. Unang tanong, sabi ni Cole. Santos. Sinabi niya na alam niyo ang problema sa pera ni Rico ilang buwan na ang nakakaraan. Paano niyo nalaman? Huminga ng malalim si Hernando. Siya. Nangutang siya sa isa sa mga kakilala ko. Narinig ko mismo sa taong iyon na hindi nagbabayad si Rico. Sinong kakilala? Mabilis na tanong ni Cole. Santos. Lumunok si Hernando. Sa tingin ko, hindi na importante ang pangalan. Tinitigan siya ng matalim ni Cole. Santos. Lahat ng pangalan ay importante sa investigasyon ng pagpatay. Natahimik si Hernando ng ilang segundo. Kaibigan lang. Ayokong mandamay ng ibang tao. Pero wala kang problema na tawaging hindi mapagkakatiwalaan si Rico, tanong ulit ni Cole. Santos. Pumikit si Hernando. Gusto ko lang maging masaya si Nadine. Yun lang. Hindi inaalis ni Cole. Santos ang tingin. Maraming paraan para pasayahin ang anak. Ang pagpatay sa manugang ay hindi isa sa mga iyon. Napatingala agad si Hernando. Nagbago ang mukha niya. Anong ibig mong sabihin? Wala akong pinatay. Nanatiling kalmado si Cole. Santos. Wala pa kaming inaakusahan. Nagtatanong lang kami. Tumigas ang hangin sa kwarto. Kinuha ni Cole. Santos ang isa pang dokumento. May nakita kaming record na nagpatakbo kayo ng negosyo ng herbal medicine sa loob ng mahigit 1 dekada.
May kaalaman kayo sa mga halamang gamot. Kasama na ang mga nakakalason. Nanigas si Hernando. Nakaraan na yon at hindi ako humawak ng mapanganib na halaman. Mula nang magsara ang negosyo. Kinatok ni Cole Santos ang mesa ng mahina. Pero alam niyo kung paano iproseso iyon? Walang sagot. Pumasok si Dante sa usapan. Bukod doon, may taong nakitang nagpapanggap bilang staff ng resort noong gabi ng insidente. Ang figura ay lalaking nasa edad 50 hanggang 60, naglalakad na kapareho ng postura niyo. Tinitigan ni Hernando si Dante ng may galit, pero ang tingin na iyon ay tumagal lang ng ilang segundo bago naging pagkabalisa. Wala ako sa resort nung oras na iyon, sigaw niya. Pinihit ni Cole Santos ang laptop. Sa screen, lumabas ang footage ng likurang pasilyo. Ang misteryosong figura na nagtutulak ng trolley, naka-uniforme, sombrero at maskara. Hindi pa namin makumpirma ang identity, sabi ni Cole Santos. Pero ang taong ito ay alam kung nasaan ang mga kamera at tanging taong kabisado ang istruktura ng lugar na ito ang makakagalaw ng hindi nakikita ng main camera. Lumunok ng malakas si Hernando. Ako. Nag-survey ako sa lugar bago ang kasal. Yun lang. Ilang beses, tanong ni Cole Santos. Natahimik si Hernando. 2 beses? Katahimikan. Sa huli, nagsalita si Cole Santos. Ayon sa management ng resort, pumunta kayo ng 4 na beses at 2 doon ay humingi kayo ng access sa staff area. Tinakpan ni Hernando ang mukha gamit ang 2 kamay. Gusto ko lang siguraduhin na perpekto ang lahat para sa kasal ng anak ko. Mahinang sinabi ni Cole Santos, o siguraduhin alam mo ang lahat ng blind spot ng kamera. Hindi sumagot si Hernando. Bumigat at naging mabilis ang kanyang paghinga. Inilabas ni Cole Santos ang litrato ng 2 baso ng wine na kinuha sa crime scene. Ang basong ito, sabi niya, na ininom ni Rico ay may residue ng kemikal. Ang baso ni Nadine ay may pampakalma. Kailangan ng taong sobrang kalmado para gawin ito. Kinagat ni Hernando ang labi niya. Namumutla ang mukha. Lumapit si Cole Santos at nagsalita ng dahan-dahan. Mang Nanding, alam kong mahal niyo ang anak niyo. Pero ang pagmamahal na tinutulak ng takot ay madalas nagtutulak sa tao na gumawa ng bagay na hindi niya akalaing magagawa niya. Biglang tumayo si Hernando. Natumba ang upuan niya paatras. Wala akong ginawa. Gusto ko lang protektahan si Nadine. Ang mga salitang iyon ay lumabas ng puno ng emosyon kaya biglang tumahimik ang kwarto. Dahan-dahang tumayo si Cole Santos. Kung wala kayong ginawa, bakit pakiramdam nyo kailangan nyong ipagtanggol ang sarili nyo kahit hindi pa ako tapos magtanong? Nanigas si Hernando. At sa unang pagkakataon, nakita ni Cole Santos ang takot na hindi galing sa lungkot ng isang ama, kundi galing sa isang taong may tinatagong mas malaki. Mainit pa rin ang investigation room dahil sa emosyon ni Hernando nakakalabas lang. Matapos umalis ang lalaki ng may mabibigat na hakbang, nanatiling nakatayo si Cole Santos. Nakatingin sa pintong kasasara lang. Binasag ni Dante ang katahimikan. Kolonel, masyadong ewe ang reaksyon para sa taong walang sala. Bumuntong hininga si Cole Santos. Tama. Pero hindi tayo pwedeng umasa sa emosyon lang. Kailangan natin ng ebidensyang hindi matututulan. Bago pa makasagot si Dante, dumating ang isang forensic officer na nagmamadaling may dalang makapal na folder. Kolonel, lumabas na ang resulta ng analisis sa residue sa baso. Agad na umupo si Cole Santos. Sabihin mo. Binuksan ng officer ang unang pahina. Sa gilid ng baso na ininom ni Rico, nakita namin ang bakas ng alkaloid aconitum sa maliit na amount, pero nakamamatay. Sobrang pino, halos hindi makita kung walang special dye. Tumango si Cole Santos. Nagpapaliwanag yan ng mabilis na pagkamatay at walang panlalaban. Ang nakaka-interes, dagdag ng officer, wala ang sangkap na iyon sa loob ng wine. Ibig sabihin, ang lason ay ipinahid direkta sa gilid ng baso, hindi hinalo sa inumin. Lumapit si Dante. So lumapit ang salarin, hinawakan ang baso, at iniwan ang manipis na residue na iyon.
Tama. Isinara ng officer ang folder. At ang residue na iyon ay hindi basta-basta makukuha ng kung sino lang. Ang extraction ng aconitum ay nangangailangan ng kaalaman sa herbal poison o access sa mga sangkap ng gamot. Nagkatinginan sina Cole, Santos at Dante. Iisang pangalan ang pumasok sa isip nila, Hernando Reyes. Pero nanatiling kalmado si Cole. Santos. Hindi tayo pwedeng mag-akusa ng walang ibang ebidensya. Tumango ang forensic officer at idinagdag, may isa pa po. May nakita kaming foreign fingerprint sa labas ng baso ni Rico. Wala sa posisyon kung saan karaniwang hinahawakan ang baso. Ang fingerprint ay nasa may gilid malapit sa bunganga. Kinuha ni Cole Santos ang resulta ng fingerprint. Naimatch niyo na sa mga staff. Hindi po match sa staff ng resort. Hindi match kay Rico. Hindi kay Nadine. Pero hindi pa namin na ma-match sa pamilya ni Nadine. Mabilis na kumilos si Dante. Kukunin ko ang fingerprint document ng tatay. Ay match natin ngayon. Sa loob ng ilang minuto, ang fingerprint ni Hernando na nakuha noong initial interview ay in-upload. Gumana ang sistema, umikot ang mga numero, nag-analyze ang graph. Match, 74% si Dick Jari fingerprint, Hernando Reyes. Napasinghap si Dante. Kolonel, hindi ito nagkataon lang. Hindi nagpakita ng gulat si Cole Santos. Ang kalmado niyang tingin ay nagpalamig lalo sa kwarto. Sinasagot nito ang pinakamahalagang tanong, sabi niya. Paano nakapasok ang lason sa kwartong nakalock mula sa loob? Bumulong si Dante, Kolonel, ibig sabihin pumasok ang salarin bago pumasok ang mag-asawa sa kwarto, noong hinila lang ng staff ang pinto at hindi pa nakalock. Tumayo si Cole Santos. Hindi lang pumasok, inihanda rin niya ang baso sa paraang magmumukhang biktima rin si Nadine. Naglakad siya papunta sa evidence board, kinuha ang litrato ng baso ni Nadine. Matapang na pampakalma, sabi niya. Ang layunin ay patulugin ang babae, para mukhang nalason din siya. Gusto lang salarin na magmukhang biktima si Nadine. Hindi lang magmukhang biktima, dagdag ni Dante. Gusto niyang hindi mamalaya ni Nadine ang nangyayari. Parang ang buong hakbang ng salarin ay galaw ng isang taong ayaw saktan ang babae, pero gustong alisin ang lalaking pinakasalan nito. Ang mahinang katok sa pinto ay nagpalingon sa kanila. Si Rina, ang staff sa dekorasyon, ay pumasok na maputla ang mukha. Kolonel, may naalala po ako. Pinipisil niya ang mga daliri sa kaba. Gabi bago ang kasal, nakita ko po si Mang Nanding na naglalakad mag-isa sa pasilyo ng mga e-room. Akala ko po tinitingnan lang niya ang preparation, pero ngayon parang may kakaiba. Tinitigan siya ni Cole Santos. Bakit kakaiba? Nakasombrero po siya at maskara, kahit wala pa namang bisita. At may dala siyang maliit na supot na parang balot ng halamang gamot. Mabilis na lumingon si Dante kay Cole Santos. Sabi ni Cole Santos, ilang oras bago ang kasal? Mga 10:00 po ng gabi. Isinulat ni Cole Santos ang detalye. Salamat, Rina. Pwede ka nang bumalik. Nang lumabas si Rina, binasag ni Dante ang katahimikan. Kolonel, halos lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Hernando. Tinitigan ni Cole Santos ang key screen, sakto sa anino ng lalaking nagtutulak ng trolley. Hindi pa, sabi niya. Wala pa tayong naririnig na pag-amin. At sa kasong ganito, ang pag-amin ang huling pinto. Kinuha niya ang kanyang jacket. Ihanda ang interrogation room. Tatanungin natin si Hernando sa huling pagkakataon. Tumango si Dante at alam ni Cole Santos na sa pagkakataong ito, hindi na makakataka si Hernando. Tahimik ulit ang interrogation room nang ipatawag si Hernando Reyes sa ikalawang pagkakataon. Mabigat ang hakbang, maputla ang mukha, at ang mga mata ay nagpapakita ng takot na mahirap itago. Nakaupo ng payapa si Cole Santos. Ang dalawang kamay ay nakapatong sa mesa, hinihintay si Hernando na maupo sa tapat niya. Dahan-dahang isinara ni Dante ang pinto, sinisigurong walang istorbo. Mang Nanding. Binuksan ni Cole Santos ang usapan ng walang paligoy-ligoy.
Kakabas lang ng resulta ng forensic at gusto naming malaman kung ano talaga ang nangyari noong gabing iyon. Lumunok si Hernando. Nasagot ko na ang lahat kahapon. Hindi ako pumasok sa kwartong iyon. Ako. Pinutol ni Cole Santos sa patag na boses. Nakita namin ang fingerprint niyo sa basong ininom ni Rico. Natahimik si Hernando ng ilang segundo. Ang tanging naririnig ay ang tiktak ng orasan sa dingding. Mali iyan. Sigurado ako, sabi niya sa boses na halos hindi marinig. Hindi ko hinawakan ang basong iyon. Inilapit ni Cole Santos ang litrato ng ebidensya. Ang fingerprint niyo ay nasa pwesto kung saan hindi karaniwang humahawak ng baso ang tao, sakto sa labas malapit sa gilid. Pwesto na mangyayari lang kung hinawakan ng tao ang baso hindi para uminom, kundi para may gawin. Pumikit si Hernando. Nagsimulang mamutla ang mukha niya. Nagpatuloy si Cole Santos. Nanatiling kalmado pero mapang-uri ang tono. Hindi hinalo ang lason sa wine. Ipinahid ng manipis ang lason sa gilid ng baso. Tanging taong alam ang ginagawa niya ang makakapaglagay ng lason ng ganun kanipis. Pinisil ni Hernando ang upuan. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Lumapit si Cole Santos. Nakatitig ng mahina pero tumatagos. Nagpatakbo kayo ng negosyo ng herbal medicine ng maraming taon. Alam niyo kung paano mag-extract ng aconitum. Alam niyo na ang maliit na dosis ay pwedeng pumatay ng walang ingay. Nanginginig ang katawan ni Hernando pero sinusubukan pa ring tumanggi. Ang kaalaman ko ay walang kinalaman dito. Inilabas ni Cole Santos ang isa pang ebidensya, ang footage. Ang figurang kamukha ng katawan ni Hernando na naglalakad kasama ang trolley. Kayo ito, Mang Nanding. Maskara. Sombrero. Lahat tugma sa hubog ng katawan nyo. Nakapasok kayo sa staff area dahil humingi kayo ng access noong survey ng kasal. Tinakpan ni Hernando ang mukha ng dalawang kamay. Hindi. Hindi. Mahinang sinabi ni Cole Santos, halos parang bulong na nagpatayo ng balahibo. Bakit kayo nasa likurang pasilyo noong gabi bago ang kasal? Bakit may dala kayong maliit na supot ng halamang gamot? Bakit kayo nag-ikot ng mag-isa ng walang kasamang staff? Hindi sumagot si Hernando. Idinagdag ni Dante, at bakit galit na galit kayo nang tanungin kung tutol kayo sa kasal ni Nadine? Huminto ang galaw ng kamay ni Hernando. Nanigas ang panga niya. Ang luha ay mukhang nakabitin sa gilid ng mata. Hinampas ni Cole Santos ang mesa ng mahina, sapat para magulat si Hernando. Mang Nanding, alam naming mahal niyo ang anak niyo. Pero ang pagmamahal na iyon ay naging takot at ang takot ay naging aksyon. Sa wakas ay tumingala si Hernando, namumula ang mga mata. Hindi niyo naiintindihan, bulong niya. Hindi niyo alam kung anong ginagawa niya sa anak ko. Tinitigan siya ni Cole Santos nang hindi kumukurap. Kung ganun, ikwento niyo sa amin. Pumikit ng mariin si Hernando, parang nilalabanan ang isip na gustong lumabas. Nang imulat niya ulit ang mata, mabigat at putol-putol ang hininga niya. Si Rico. Hindi niya mahal si Nadine, sabi niya sa basag na boses. Pera lang ang habol niya. Nangako siyang magbabago. Pero lahat ng iyon kasinungalingan. Bumagsak ang luha niya, ang boses ay nabasag sa galit na ilang taong kinimkim. Niloko niya ang maraming tao. Niloko niya ang anak ko. Dinala niya si Nadine sa buhay na mapanganib. Lahat ng utang. Lahat ng banta. Humagugol si Hernando. Hindi ko pwedeng hayaang magdusa ang anak ko. Hindi nagsalita si Cole Santos. Alam niyang nabasag na ang pader. Hinawakan ni Hernando ang ulo niya, nanginginig ang balikat. Nung gabing iyon, gusto ko lang siguraduhin na hindi na niya sasaktan si Nadine. Akala ko iyon lang ang tanging paraan. Katahimikan. Walang ibang tunog kundi ang iyak ng isang amang nawalan ng kontrol sa pagmamahal niya. Mahinang sinabi ni Cole Santos, Mang Nanding, nilagyan niyo ba ng lason ang baso ni Rico? Yumuko si Hernando. Tapos, dahan-dahan tumango siya. Ang pag-aming iyon ay bumagsak parang malaking bato na nagsara sa lahat ng daanan palabas. Huminga ng malalim si Dante.
Isinara ni Cole Santos ang folder ng ebidensya. Malinaw na ang lahat. At ang paglalakbay patungo sa korte ay nagsisimula pa lang. Ilang linggo matapos ang pag-amin ni Hernando Reyes. Kumpleto na ang case file. Lahat ng ebidensya, fingerprint sa baso, residue ng lason, pahayag ng staff, hanggang sa recorded confession, ay naibigay na sa piskalya. Wala nang butas para tumanggi, wala nang puwang para magkaila. Dumating ang araw ng paglilitis na maulap ang panahon. Ang langit ng Cavite ay maputlang abo, tila nararamdaman ang bigat na dala ng bawat taong pumapasok sa loob ng korte. Ang mga nasa gallery ay ilang tao lang, karamihan ay pamilya, pulis, at staff ng korte. Sa harap, naka-orange na damit ng preso, nakatayo si Hernando Reyes sa katahimikan. Nagsisimula ng pumuti ang buhok niya, ang mukha ay mas matanda sa tunay niyang edad. Wala na ang tapang na dati niyang pinapakita. Ang natitira na lang ay pagsisisi at malalim na pagod. Nang magsimula ang paglilitis, inilatag ng prosecutor ang buong chronology, kung paano pumunta si Hernando ng 4 na beses sa resort bago ang kasal. Kung paano niya nalaman ang lahat ng blind spot ng kamera. Kung paano niya kinuha ang nawawalang uniforme ng staff para magpanggap. Kung paano siya pumasok sa kwarto sa pamamagitan ng pintong hindi pa nakalock ng mahigpit. Kung paano niya inilagay ang pampakalma sa baso ni Nadine at nakamamatay na lason sa gilid ng baso ni Rico. Kung paano siya umalis sa kwarto gamit ang trick ng maliit na sinulid para isara ang pinto mula sa labas ng hindi nare-record ng sistema. Ang bawat detalye na nabunyag ay nagpatahimik lalo sa kwarto. Nang tawagin ang saksi, pumasok si Nadine sa korte na hirap maglakad. Namumugto ang mga mata, mas payat ang katawan kumpara noong kasal. Nang makita ang anak, halos bumagsak si Hernando. Kinagat niya ng mariin ang labi. Nanginginig ang kamay sa likod na nakapusos. Ginoong Reyes, sabi ng hukom. Pwede kayong magbigay ng huling pahayag mamaya. Ngayon gusto naming marinig ang testimonya ni Nadine Reyes. Tumayo si Nadine sa witness stand. Nanginginig ang boses habang nanunumpa. Ginang Nadine, tanong ng hukom. Alam niyo ba ang ginawa ng ama ninyo bago ang pangyayari? Dahan-dahang umiling si Nadine. Hindi po. Wala po akong alam. Naniniwala ba kayo na ginawa ng ama niyo ito? Ang tanong na iyon ay humampas kay Nadine parang maso. Tila huminto ang paghinga ng paligid. Tumulo ang luha ni Nadine. Ayokong maniwala. Pero malinaw ang mga ebidensya. Yumuko si Hernando. Nayanig ang balikat niya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Nadine ang ama na umiiyak ng ganun katindi. Kung alam ko lang na ang lahat ng pagmamahal na ito ay magtatapos sa ganito, humikbi si Nadine. Mas mabuti pang hindi na lang ako nagpakasal kaysa mawala ang tatay ko. Napaluhod si Hernando. Kumalansing ang posas. Gusto lang kitang protektahan, bulong niya, boses na halos hindi marinig. Gusto kong maging malaya ka sa lalaking sisira sa buhay mo. Tinakpan ni Nadine ang mukha, hindi na kayang tingnan. Si Cole Santos, na naroon bilang expert witness, ay tahimik lang. Marami na siyang nakitang salarin na umiiyak. Pero ang iyak ng isang ama na tulad nito ay laging nagdadala ng sariling sugat sa sinumang nakasaksi. Nagpatuloy ang paglilitis. Hiniling ng prosecutor ang pinakamabigat na parusa, parusang kamatayan, death penalty. Dahil ang planadong pagpatay gamit ang lason ay nasa kategorya ng pinakamabigat na krimen. Nang oras na para magbigay si Hernando ng huling pahayag, lumubog ang kwarto sa katahimikan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang katawan ay parang may pasa na higanting bigat. Hindi ako mabuting tao, sabi niya ng mahina. Nakagawa ako ng bagay na hindi mapapatawad. Kumuha ako ng buhay ng tao. Kahit na kinasusuklaman ko ang taong iyon, mali pa rin ako. Huminga siya ng malalim. Ang mas malaki kaysa sa kasalanang iyon ay nasaktan ko ang sarili kong anak. Nawalan siya ng asawa dahil sa akin at ngayon mawawalan siya ng ama. Nabasag ang boses niya. Kung maibabalik lang ang oras, pipiliin kong magsalita, humingi ng tulong, o hayaang gumana ang batas. Pero hinayaan kong kainin ako ng takot. Mali ako. Nakulong ako sa bulag na pagmamahal. Umiyak si Nadine na walang tigil. Yumuko si Cole Santos.
Pumukpok ng maso ang hukom. Sa pagsasaalang-alang ng lahat ng ebidensya, testimonya at pahayag ng nasasakdal. Ang korte ay nagpapataw ng hatol. Tumigas ang kapaligiran. Parusang kamatayan para kay Hernando Reyes. Kumatok ang maso ng 3 beses, umalinggaw parang huling tunog ng isang tadhana. Pumikit si Hernando pero hindi lumaban, hindi sumigaw, hindi humingi ng tawad. Bumulong lang siya, Nadine, patawarin mo si tatay. Pakiusap, mabuhay ka ng mas maayos kaysa sa akin. Nang ilabas si Hernando sa korte, napaupo si Nadine sa sahig, yakap ang mukha habang umiiyak ng tahimik. Para bang gumuho ang mundo sa paligid niya. Nag-iiwan lamang ng pakiramdam ng kawalan na hindi kailanman mabubura habang buhay. Si Cole Santos ang huling nakatayo sa kwartong iyon. Tinitigan niya ang bakanting upuan na kaiiwan lang ni Hernando. Hindi ito tagumpay, hindi ito kasiyahan. Tanging mapait na realisasyon na ang hustisya ay laging may presyo. At madalas, ang presyong iyon ay binabayaran ng puso ng mga taong naiwang buhay. Naglakad siya palabas, binuksan ang pinto patungo sa mahabang pasilyo ng korte. Sa labas, nagsisimula ng umulan ng mahina. Tila ang langit mismo ay nakikiiyak sa pagtatapos ng isang pagmamahal na nauwi sa trahedya.